Magandang araw sa inyo mga kabayan. Sa mga kapwa ko Pilipino na naghahangad na makapag-apply o makapagtrabaho dito sa Belgium. Ingat-ingat po kayo sa mga agency na humihingi ng down payment sa simula pa lang ng application. At saka bago kayo sumabak sa pag-apply, check nyo muna sa Google, pwede nyo ma-check. Kasi ang trabahong nabibigyan dito ng working permit dito sa Belgium, ang nabibigyan lang nila ay yung mga position ng trabaho na sila ay short. Yung nga sinasabi, yung shortage occupation. Yun lang ang may chance na makakuha ng working permit. So, huwag din yung kalilimutan, kung mag-a-apply kayo sa agency, lalo pa tumihingi ng down payment, ay checkin nyo muna kung yung position ba ay nangangailangan talaga ang bansang Belgium. Kasi ang Belgium ay taon-taon ay nagbabago ang kanilang mga shortage occupation list. Meron nga dito nung mga nakakaraang ilang taon, meron ditong Pilipino na bricklayer galing Poland, maaaring may nakakakilala sa inyo, ay umalis sa kanilang kumpanya, nag-resign, napapunta rito sa Belgium, nagtrabaho sa flower farm. So, yung employer ay willing siya na i-hire yung dalawang Pilipino dahil masipag nga. Kasi iba talaga tayo mga Pilipino. So, ngayon, i-declare niya sa government, in-apply niya ng working permit, hanggang sa yun nga, nakausap ako, bakit daw ganun? Pero, yung pagkaka-declare niya sa dalawang Pilipino ay binibigyan naman niya ng pay slip kasi binabayad nila ng tax. So, pwede pa rin i-consider na hindi siya illegal. Pero, in-apply ng working permit, nagbayad ng tax yung employer, pero sinabi ko sa kanila na hindi mangyayari na yan ay ma-approve ang working permit dahil ang mga flower farm worker ay hindi naman short ang Belgium. Halos ilan lang naman yung bilang ng mga yan. Hindi katulad ng construction, ng mga medical workers, yan, engineer, plumber, electrician, yan, mga hotel workers, restaurant, yan ang mga short. Pero yung katulad nga ng flower farm, gaya ng sinabi ko sa kanila na hindi yan ma-approve. So, ayun, ang kinalabas-labasan ng resulta ay na-deny din yung working permit at hindi rin nagtagal ay umuwi din ng Pilipinas yung dalawa. So, kaya advice ko sa inyo mga kabayan, bago kayo mag-down payment dyan sa agency sa Pilipinas na ina-apply ninyo, siguraduhin lang ninyo na yan ay kasama sa shortage occupation list ng Belgium. So, ganun na naman po mga kababayan. Ingat-ingat po tayo.